assume that. So sila yan. Malamang. Parang white yung house. Dito, ay, dito na sila sa... Lumagpas? Lumagpas. Pwede ka magpabalik doon. Bahay ng business. Ah, Hintayin kita doon. Sige, sir. Ano itong talim niya, Ayun. Bob? Ito pala kay sir. Kanya pala yung mga maganda. Yung? Oh, wow. Ganda. Ano siya, dumadikit pa. May mangga si sir. Oh my God. Ano, may swimming pool siya. Tapos yung mga lata-lata siya. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Actually, first time ko to na pinakontrata. Ah, pinakontrata mo to? Hindi ko marunong eh. Ayoko na sa copy yun, hindi ko alam. Actually, kung napanood mo yung episode ko kay Mr. Batumbakal sa Sambales. Ah, yun sa Palawig. Sabi niya, ngayon nung timing ng mangga kasi walang season fly Pero ngayon. parang meron dito. Meron pa rin. Ba't ang umulan ba rito? Ay, ma'am. Welcome po. Nandun si Ani sa kapila. Ay, Sophia. See you on Sunday. Sunday. Aran. Ah. 3 km. Nalagay mo si sir? Lagay mo na si sir ano? Sir, upo muna kayo. At, ayan, ano muna, suman or sinukmani plus kape. Nos kayo marisang QC. Medyo na, ano na no? Hindi kami nakaaga sir eh. Okay lang, Mga okay lang. mag Holiday 6 na naman yun. Oh, holiday. Oo. Gusto mo yung damit mo, Dres? Nahanap ka ni Mang Jing nagbigay sa kanya. Picture. Thank you ka to video mo. Nagdadawag isip ako doon sa Thailand eh. Sasama sana ako. Kaso may problema kami kaya hindi Ano? mo na kami... Bakit, sir? Ano? Maganda yun kasi orchard yun eh. Actually, yun nga sana yung target ko. Kung orchard ka, yun ang best for you. O kasi, kaya sabi ko next time na mag-orchard ka, sasama talaga ako. Ayun na. Kaso, Late. oo Second nga na to eh. Oo nga. Hindi, mag-ano ka na lang. Mag-Mindanao na lang tayo. Punta na lang natin si Doc Pamplona. Pwede rin po. Oo. Dati yung si Larry Miculob sa Davao, yung tinatawag nilang Durian King, napuntahan ko yun eh. Kasama ko si Saksarian. Ah, anong araw? Oo. 2019 lang yun. Iba init ngayon. Parang disyerto. Oo, ibang init ngayon. Ay, ito po, sinukmani ng Rosario, Batangas. Actually to, wala lang. Lugar lang. Dito lang ako nagpapahinga. Sir, maliliit yung ganyan lang. Yung bunga maliliit. Hindi pa Hindi due pa eh. mature. Nalalaglag. Bakit nalalag? Hindi ko rin alam. Hangin. Tsaka ano daw talaga, naglalaglag daw talaga siya eh. Yung pinasafety. May mortality talaga siya. Oo, sinasabi nila, ay, ito yung platito. Ito yung pet ko dito, Sophia. Oh. Nakita mo, yan Oh oh. my God. Ah, Oh my God, sir! ano yan? Cobra yan. Cobra. Sinabit mo lang? Di, dyan talaga siya nagpalat. Diyan siya nagpalit? Yes, sir. Oo. Dyan. Nagulat nga ako dyan, is pagbalik. O, asan siya? Hindi ko alam eh. Baka nakapulok. Wala na, matagal na yan eh. Pero, yan yung mga issue dito. Cobra. Minsan makakasalubong mo dyan. Talaga, may cobra pa dito? Ang dami. Pero,
Pag siya naman lumalayo pag nakakita ng tao. Lalayo naman. Huwag Oo. mo lang siya masaktan. Ang problema lang, pag nakakarating mismo dun sa loob ng farm mo, wala tsaka ng kang bahay. choice eh. Kundi, pag hindi umalis, mapipilitan ka patayin. Baka ikaw mamatay. Upo po, upo. Okay. Ay, kain muna kayo. Ito kape. Ay, Asan si ma'am? nando sa kabila. Ani na lang, tsaka hil. Wala nang ma'am sir, no? Tatay na lang. Oo. Hindi ako sanay eh. Sabi ko kay Direk, walang camera pag pumunta ka dito. Kwentuhan lang. Ani! Ano, Kaso, ma'am? Eh, parang farmer na farmer. eh siya talaga. Alam mo, dito yan lumaki. Morning po. Yung doon, yung lumang bahay, ancestral house nila yun. Ah. Yung nanay niya, 86 na, pero magsasaka pa rin hanggang Diba? ngayon. Oo, may baboy pa doon, kanya yun. May mga manok. Self-sustaining siya. 86 na. Talaga? Maisip mo na, okay din yung ganun. Oo. Actually, kung for your own ano lang, Oo. okay naman eh. Mahirap yung business eh. Actually kami, noong 2020, di ba? Biglang nag-pandemic, nawala mga consultancy ko. So, Ano bang expertise mo, sir? manufacturing. Dati akong taga-motorsiklo. Okay. Lahat ng production, alam ko yan. Tama. Oo, from Kawasaki to Honda ako eh. Tapos, umalis ako doon. Carry niyo may furniture? Hindi. Iba. Iba. Nami-miss and ano ka na. Oo. Ako talaga. So, patay mo muna yung radyo. Ay, papatayin ko. Sorry. Oo. Kasi ako pag ano, nakikinig akong balita. Sir, ano yung Sige lang, kape. Ano yan eh, halo nung barako, tsaka if you like, eto coco sugar kung gusto mo direct. Opo. Medyo matapang ako magtimple eh. Gusto mo creamer? Hindi na, sir. Okay na po. Ako kasi, medyo matapang yung timpla ko, matapang ako magkape. Galing nyo nga eh, kasi syempre, sama nyo yung anak mo. Kami 24/7. oo. Ano, Asan nga pala yung anak? buti na lang. Nasa gusto niya. Muntinlupa, oo. Kasi kung ayaw niya, wala rin mga Sa magagawa. Muntinlupa, nasa FDA yung panganay ko. Yung isa lumipat na siya. Dati nandun siya sa Bajaj eh, yung three-wheeler, parang tuktok na Okay. yung dumadami ngayon na tricycle. Pero lumipat na siya sa isang ibang company. Greener Pasture. Yung bunso, magka-college pa lang. Ang gusto niya, multimedia arts. Walang nag-engineering sa anak ko eh. Multimedia arts, okay naman. Oo naman. Sa Binil. Hindi, doon na lang Saan? sa malapit, sa Lasal das Marinas. Das Marinas. Medyo May multimedia ba sila doon? meron. Okay. Dito. Ikaw lang. Wala kang record dito pala. Kailan yung tok ko doon? Bisin. Sa Das Marinas? Bahay pa yan. May ito. May Kain ka, ano, Baka mamayad. invite nila ako mag-talk. Saan? Para daw sa mga Pinakita niya graduating students ba yan? Hindi naman. Ano? Yung manugang ko, lagi siyang nagtutok doon eh. Sa mga estudyante. Kasi yun yung ano nung in-laws ko. Yun na expertise niya. Ang bilis nga nung gumawa eh. Pagka may gusto ko ipagawa, saglit lang. May gusto akong produkto na kasi doon sa Taiwan, Oo. yung guava, Oo. ano siya, parang litro Oo. na juice. Oo. Ay, ano mo dito? Hindi, gusto kong gumawa ng sarili kong gano'n. Halimbawa, kung, Pagtatanim kita ng guava. o kaya yung kombucha, no? Pag hindi ka magko-commercial, hindi ka naman kahit siguro wala Kahit hindi eh. na. Oo. Okay. Diba? Pero pagka yung Pag malaki ang nasa grocery distribution. ka na, hahanapan ka talaga nun. Okay. Oo. So kung mga ano lang, paano kung gusto kong magdala sa mga restaurants? Palagay ko, Kailangan kakailangan. mo. Kasi iba na yun eh. Nasa commercial stage ka na nun. Sa palagay ko lang. Tatanong din natin sa Pero kung ano lang, let's say grab lang, palagay ko, the hindi delivery, pa. hindi pa. Hindi pa Hindi ganun pa yun. paano eh. Kasi syempre, magastos yun eh. Oo. Di ba? Sarap ng ginagawa nyo, travel, tapos may income. Aray? Wala ba? Wala.
Bawal magsinungaling, sir. Di syempre meron din, di ba? Ang hirap. Meron din. Ang hirap kayang, Kasi may expenses ka din eh. kaya nga. Hindi, ito nang hanap buhay ko, sir, eh. Oo nga. Actually, yung bunso ko dati, sabi ko, ano gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging vlogger. Hindi, mag-aral ka muna. Sabi ko, hindi pwedeng yun lang. Talaga. Yung bunso mo. O kasi wala yung ginawa kundi manood ng vlog ng mga games, di ba? Ito pag morning na-order ako ng soya sa magtataho. Soya? Sa magtataho. Wow. Meron. Ito pala kayo. Pag nakita namin, may durian ba sa Thailand ng Mayo? Tinanong ko pa si Ma'am Sel. Meron. Kasi mahilig nga kami sa durian. Okay. Kaya minsan sa ano nga sa Malaysia, 'di ba? Ang mahal ng Musang King. Malaysia. Pero sige, daos lang natin kahit isang piraso. Kasi 1,000 yata sa conversion eh. Yung isang ganyan kalaki na Musang King. Although na yung street food nila sa night, siyempre tourist spot yun kaya mahal. Kasi kami, siya kasi talaga farmer. Lumaki siya ng nagsasaka. Oo. Anong nabubuhay na prutas dito? Madami. Kalimitan citrus. Citrus. Oo. Ang kalamansi namin, premium, better than Nueva Ecija at Tarlac. Tinanong ko yan sa buyer eh. Mas maganda daw dito. Sabi nila, mas gusto nila yung balat dito. Hindi siya agad nagpapasa. Kasi napakasela ng kalamansi. Dati ako nagluluwas ako pa unti-unti. Nagbebenta ako sa village namin nung nung pandemic. Hindi ako marunong pa. Sabi ko, isinako nila, binutasan. Pagdating sa amin, ang daming pasa. Siguro 25 kilos sa 300. Sumakit kami. Anong cause? Ano yun eh? Moisture. Nakulob. Pagka nabasa, yan. Pag bagong ulan, hindi pwedeng Ay, hindi po. Oo. Kaya ang ginagawa nila, di ba, yung nakaganyan, nakabuyang-yang lang muna. Bago nila yan. May nagkamali nga ako, kinuha ko din sa iba. Kasi ang storya nung pagkakalamansi namin, nakabili kami ng lupa na in-offer. Kasi parang may balita na yung isa, mamaya puntahan natin, nagagawing poultry. Katabi namin. Pag ginawang poultry, mamumroblema kami. Nakiusap yung kapatid niya, February 2020, bago mag-pandemic. Sabi niya, baka gusto kong bilihin. Sige, mangutang kami. Doon na nagsimula ang pagdurusa namin. Dati nakaka-golf pa ako eh. May yabang ko, lagi ako mag-golf, di ba? Team mo, pero go-golf ka. Ngayon, di ka na magawang mag-golf. Ito, 1,200 square meters. 1,200. Imagine ka kung gusto mo ng, di ba, yung parang ano mo lang, place to stay lang. Sir, nakita mo yung Taiwan namin? Ang mga farm na daw. Oo nga eh. Oo na. 1,000 square meter, hindi hectares. Pero hanga ako doon sa pinunta mo sa Mindoro, sir. Ang pilapil. Ako ang pilapil. Si Crystal, di ba? Yan ang binibili namin bigas eh. Sarap ng bigas niya. Oo, Binigyan nga niya ako eh. Nakita ko nga sa Sabi ko, sasakyan hindi mo. na ako bibili na ibang rice. Paano kami bibili niyan pag naubos na? Dito Siyempre, dito ang may ano. Meron dito. Mas Dito, Crystal dito eh. Sarap ang Ay, mga crystal tumaba yun. ako. Actually kami, hindi kami nagki-crystal recently, pero kasi nung pwedeng ang may ibang nagpaparating na ganun din ng pangalan. Kasi dito, lagi kaming crystal eh. Meron daw fake, nung, sabi ni sir. sabi ng iba, parang iba na yung kinukunan nila, hindi na masarap eh. Oo, may fake, sabi ni sir. Kailangan daw yung doble yung ganun niya. Kailangan pala tandaan. Dalawa Oo, yung pero tahe. ang problema ni sir, yung daw ilalim, binubutas daw yun, papalitan na naman ng laman. Yun. Kailangan talaga Dami nung- Ang dami ng pera. May iba ako direct. Alam mo yung halaman na yan? Ayan, sa likod yan. Alin sir? Ito yung nasa may bandang harap. Mulberry? Hindi. Ano yan eh? Yan yung peanut butter plant. Oo, Asan? naghanap ako niya kasi nakita ko sa'yo. Yung bunga talaga, papalaman mo. Ano? Ay, yung, hindi diretso kakainin mo na. Lasang, Fruit siya, style. Di ba, Na talaga. di ba yung kinain natin na jujube? Yung sabi ko sa'yo meron tayo. Yung Thai yung apple. green. Oo.
Ayun. Taibaw apple ang tawag nila doon. Meron tayong ano sa Cavite. Pero yung may mga na-feature ako na may mga ganyan, maliliit ang bunga. Unlike doon sa Maganda, Vietnam, ang lalaki. Ang lalaki. Na green na masarap. Yung ano doon, yun lang, di ba, bumili kami ng langka, nakabuhay ako ng dalawa eh. Inuwi ko yung buto. Langka. Di ba yung Doon? bumili kami ng langka sa Vietnam? Di ba? Nabuhay. Nabuhay ko yung dalawa. Ay, ako, yung Ganun sir, pala. Atimoya. yung atimoya. Oo. Di ba binigyan ako ng nabuhay ko. Nabuhay ko. Nag-try lang muna kasi lahat ng seeds doon, tinabi ko. Nandun pa, tapos nag-try lang ako ng 5 na tinanim Nabuhay. ko. Nabuhay lahat. So yung Dapat variety buhayin yung mo na malaki. lahat yun kasi baka Yung germination niya, sir, no? Sige, bubuhayin ko na. kailangan buhayin mo na yun kasi may expire yung buto mo eh. Oo. Totoo. Oo. Ginawa Buhayin ko na yun, ate Lalaki Moya. din ng ganun kalaki yung buto na yun. Kung susundin mo yung management niya. Kasi yung, di ba, nung yung weather ba nung parehas tayo. Parehas sir. lang? ayaw Ma'am, parehas tayo. Parehas lang. Parehas tayo, Oo. Nag-i-import nga tayo sa kanila, di ba? Ng bagyo. Ine-export natin. Ine-export pala, ine-export. Ine-export natin. Ine-export natin sa kanila. Kaya, Yung ate Moya, ang ginawa niya, ganito lang kalaki, sir. oo nga, nakita ko nga eh. Diba? Actually, yung langka ko, pinagpuputol ko. Titingnan ko nga to. Kasi, Baka, hindi, kaya ba yung langka? mamaya makikita mo, pinutol ko pero nagbunga. Nag-chat ako dun sa ano tawag doon? Yun sa Abuyog, yung Kay feature mo. Henry. Ang mahal nung seedlings nila eh. 350 pag hindi Yung three roots. certified. Yung Pag 3 root stock. hindi niya pa sinabi kung ano yun, kung double o triple root stock. Tapos yung certified niya, yung may certification, 650. Magdi-deliver siya dito sa kabilang barangay. Pero natatakot ako ipa-deliver kasi sobrang init. Mamumroblema ako. Hindi pa rin ako. Sabi niya ngayon ang best time na magtanim. Problema kami sa irrigation dito. Ang laki ng I-drum mo muna. Ang laki ng inihina. I-drum mo muna. Kasi baka 100 yung bibilihin ko, baka mamatay yung pagka. Ah. Kasi meron ako isang portion doon, gagawin ko siyang puro langka. Pero hindi ako maghahalo ng ibang variety. ABR lang. AVR lang. Kasi Tama, sir, gawin mo na lang kahit kahit 2x2. ang Huwag mo nang palakin yung ang nire-recommenda niya sa akin 8x8, sabi niya pagka malimit. Sabi ko parang ang layo. Hindi, nun. malalaki yun, sir. Oo. Wag Pero na, ngayon, medyo meron old. akong trial doon. 5 meters lang ang pagitan. Ayos naman, pero meron akong pinutol. Tinitingnan ko. Nagbunga nga nung pinutol ko siya eh. Kasi na-stress siya eh. Oo. 'Di ba? Yun yung eh. Ang niya, sir, di ba yung Taiwan, main trunk, Oo. mag-aano siya ng 4 ba hanggang 5 na branches. Nag-branch ka na. Tsaka ka Puputulin mo yung dulo yung yung dulo. Tapos magla-lateral branches na yun. Yung lateral branches doon kasi bubunga. doon bubunga. Once na nakabunga siya, ito yung branch, bumunga dito, putol to. Puputulin Putol niya ka agad para lumaki yung bunga. para lumaki. Oo Tapos nga, yung gagawin buong ko nga tree, yun. magmi-maintain ka lang ng few. Actually, yun nga yung pinag-usapan namin ng tao. Sabi ko, imaginein mo, sabi ko sa kanya, Edgar, kunyari, 4 na metro lang pagitan ng mga puno natin. 3 metro. Sabihin mo na lang may 3 kang bunga na langka sa isang puno. Pero malalaki. Tapos malilimit, mas maganda pa yung quality mo. Maganda yung quality mo. Gusto ko siya, try ako ng try eh. Non-traditional ako eh. Yan naman ang problema ko doon sa mga nagtuturo sa akin. Siyempre, pagka hiniram ko sila, boss, ganito muna gagawin ko ha. Alangan siya doon sa mga ginagawa ko, natatakot siya. Siyempre, Baka siya masisi. ano naman, bigyan mo siya ng assurance na... Hindi, ako naman, kahit anong mangyari dyan, tirahin mo lang. Pag namatay yan, akin naman yan eh. Ako nagpagawa eh. Di ba? Yun naman yung Oo. Kasi, siyempre sila, problema sa kalamansi,
ewan ko sa iba ha, pag nakita mo grabe sila mag-spray. 5, 6 na insecticide, halo-halo. Ako, hindi ako ganon. Talagang inaalam ko anong klase ng peste. Yun lang yung hahanapin ko. Diba? Actually, nagagawa ako nung nagjajadam kasi ako eh. Ewan ko nadinig mo yung jadam, no? Time kong gumawa nung jadam wetting agent. Hindi ako nagamit ng sticker. Ito ginagamit ko. Kasi ito may insecticide effect eh. Okay. Sabi ko Dumidikit Oo, mas sa dahon? Oo, mas ano siya. Makintabang dahon mo, kitang-kita mo. Mamaya, pwede natin pakita paano yung simpleng paggawa. Nag-prepare, kasi dapat gagawin ko na hold ko muna. Para makita lang ng yung iba, yung gustong interesado, di ba makita nila paano. Oo, sige. Oo. Meron naman silang ano eh. Ang target ko talaga dati dito, organic. Pero ang kalamansi, walang premium na market. Kaya sabi ko, mamumroblema ako. Tapos lahat ng katabi ko, kalamansian, di ba? Pag nag-spray sila, fiesta ang peste sa akin. Oo. Yung first 2 years, hindi kami namumroblema. Nung naglakihan na, naku, pineste kami. Ang ginagamit ko ngayon, si Greenland. Confirm ko. For ano? Oo. Sa soil. Oo, yun ang ginagamit ko. Tapos, hindi yung mga ginagamit ko kasi, yung si Cetril, si Balagro, yun ang mga ginagamit ko. Hindi ginagamit dito yon. Ako lang gumagamit nun. Dito, ang traditional, di ba? Halimbawa, ammonia, yung triple 14. Broadcast, maramihan. 1 kilo kada puno. Ako hindi. Ano kami, drenching. Yung ginagamit ko, si Seafert, okay lang naman eh. No? Sa 1 drum, 5 kilos lang, 4 kilos lang. Tutunawin namin. Tapos, 2 litro lang kada puno. Pero every 2 weeks kami. Ang sinasabi sa akin ng technician, sabi niya, hindi naman kayang kainin ng halaman yung sobra-sobra, tatamol. Parang tao lang din yan. Kung kakainin niya lang yung kaya niya. Kaya lang din yan. Diba? Sayang naman. Kaya try ako ng try. Wala akong... Si Greenland, based doon sa yung na-feature ko na Satsuma. Citrus din yan eh. Wala namang pinagkaiba yun. Ginagamit niya ang Greenland before in preparation for the rainy season. Kami kasi ngayon lang kami nag-try ng maramihan. Kasi bungahan ngayon eh. So nagpa-apply ako. Late ka na. Nung nagbubulaklak, pero may fertilizer pa kaming iba eh. Diba? Oo. Tapos nagde-drenching pa. Kumbaga pan-supplement lang. Kumbaga dire-diretso naman yan. 3 months naman yung bago ka mag-harvest eh. So pan-supplement lang. Habang kumbaga tinitingnan ko yung effect. Yung sinasabi ni Sir Namunhe, diba, ilagay niya yung Greenland yung before mag-rainy season. Oo nga. Kasi nga matagal yung hindi niya ma-absorb kaagad eh. Matagal siya. Tapos combination siya eh. Ang paniniwala niya hindi kasi iba-iba sila, di ba? Iba-iba sila ng paniniwala. Ang kanya naman hindi po pwedeng 100% organic ka. Tama. Hindi rin po pwedeng 100% inorganic ka. Dapat alam mo kailan ka gagamit ng organic, kailan mo gagamitin yung inorganic. Sa kanya, for the preparation ng plant, before siya magbunga, dapat nandun na yung inorganic. But during the fruiting season na talaga, para to sustain yung madaming bunga, para hindi ma-abort yung bunga, kailangan mo ng inorganic. Yan ang sinasabi. Kami, kasi nasa 3rd year kami ngayon eh. So, yung practice namin dati, titinry namin yun. Kakaiba dun sa iba. Napansin namin, maganda naman. Pero nung last season, hindi namin yung ginawa. Dahil? Wala. Kung gusto kong makita, effect. Kung doon sa traditional ako. Iba pa rin yung, sa tingin ko, iba pa rin yung ginagawa namin. So, bumalik kami ngayon doon. Kasi, parang,
Kasi syempre ang ano kasi ako, manufacturing man ako since the Okay. beginning eh. Oo. Kaya parang wala akong lahat ng proseso pwede mong baguhin, di ba? Parang gano'n, nag-enjoy ka lang. Tapos, ano ba yung pwedeng maganda? Ano ba yung kakaiba sa atin? Tapos, nagtatanong ako sa mga traditional farmer, pero nagtatanong ako sa technician. Tapos tinitingnan ko, syempre si technician may business side yan eh. Correct. Diba? Ito naman si traditional, Oo. kumbaga walang improvement yun na yun. Kasi okay naman sila doon. Tinitingnan ko nga yung history direct nung bakit ang dami nilang maghalo. Siguro 5-6 na klaseng lason ha. Pagkahalo-haluin nila sa isang drum yun. Tapos i-spray nila. Nung napanood ko yun sa Taiwan, pwedeng dahil nga alam na ng peste yung amoy. Siguro ang nangyari doon, ano lang, kumbaga naisip ko lang, ano yan, 2 lang ginagamit nila dati. Dahil hindi na umi-epekto, dagdagan pa natin. Dagdag sila ng dagdag. Kasi alam na nung peste yung... Sabi nga nila, 'di ba, na-mention sa Taiwan na baguhin mo lang yung timpla, hindi na madidetect ng sabi niya, insekto yun. bawasan mo Ginawasan lang. nga niya eh. Bawasan mo lang. Sabi niya, hindi niya na alam Ginawasan yun. nga lang niya eh. Sabi niya, kasi pag alam niya yung amoy, nakaka-prepare siya eh. Di ba? Ako kasi minsan, yung pag nanonood ako sa'yo, pagka nakikinig lang ako, makakatulugan ko na yun. Pag ginadidito ko. Pero talagang merong, pag related sa'yo, makikinggan mo talaga Pakinggan eh. mo talaga eh. Tama. Yun nga yung yung sa Atimoya, tiningnan ko yun, paano siya mag-pruning. Oo. O paano yung distansya niya. Kalbo? Oo nga. Kalbo. Para pag kung hindi ka sanay, maawa ka sa halaman. Oo nga. Halos walang matira, oh. Oo. Pero ganun pala talaga. Yun Gusto nga. mong malalaki yung bunga. Ako nga sabi ko doon sa tao ko, lahat yan, testing yan. Kasi yung 4,000 square meter, lalaman tayo doon. Kung sa iniisip ko na 6 meters yung pagitan ng bawat rows, tapos 5 meters to, lalaman kami na 100 mahigit. Pero kung lilimitan ko pa, kaya namin siguro mga 200. Yun ang uso ngayon talaga, high density. Tapos ang hirap naman nung mataas eh. Mahirap. Tapos may nakita ako kay Paeng. Oh. Yung may tubo siya na nakabaon, di ba? Effective din yan. Oo, iniisip ko yun. Oo, sabi niya sa Effective akin, lalagay niya lang yung sa power sprayer, 2 litro. Oo. Pero si Sir Emi Sioho, yung si Turbulent, pumunta siya dito. Sabi ko, sir, patingnan mo nga yung aking i-drift ko. Kasi ang ma-reduce ko yung sobrang hirap na trabaho ng tao ko. Kasi maliit nga man yung sweldo. Si Mr. Batong Bakal, 180 hectares na mangga, nakadrip. Yun sa Palawig ba yun? Oh, doon sa area na yan. Oo. Nakita ko nga yun. hectares, nakadrip. Tapos ang lalayo ng pagitan ng plot niya, no? Kasya yung kanyang truck eh. Yung practice nila sa Taiwan na dumadaan yung pag-harvest. Yung doon sa Palawig, sasakyan, truck talaga yung dadaan. Kaya sa Taiwan, cart. Cart lang eh. Tapos pagdating mo doon, mas malaki pa. Pumunta ka pa ng Taiwan, may maganda pala rito. Actually, nakarating ako doon sa Palawig. Nung nakita ko yung entrada nyo, sabi ko parang alam ko to, doon sa may solar, na malaki solar farm, di ba? Doon pa ako kumuha ng baboy. Yung Berkshire na hybrid kay Dynasty. Pero ang challenge talaga sa itim na baboy, market. Problema market. Kaya pala si LJ sumulong. Naglilechon siya. O kaya nga. Prime cuts. At saka syempre ang market niya, yung mga medyo mga amigo niya, di ba? Iba yung ginagalawang lugar noon. Dito sa Lipa, merong nagbi-breed dito ng Berkshire. Kinakat niya rin. Ang per kilo niya 900 ba? 800. Although na syempre, yung ibang carcass nun, ulo, paa, ibebenta niya lang ng mura. Pero premium yung iba. Ako yung premium. Okay sana yun kung may pera ka. Pero yung magsisimula ka ng madedrain ka talaga eh. Saka si Sir LJ naman naglechon. Naglechon siya. Hindi niya yun ipapadala yung lechon na lechon lang.
may kasamang parang chef na naka-uniform na yun siyang eh. nag-i-slice. Talagang may marketing, Oo, may presentation. oo. Saka pati yung suka niya, maganda yung lalagyan. Ganun ang dating. Ako may tagaluto naman ako na dati kong kasamahan sa trabaho. Yun naman yung passion niya. Nagkukutsinilyo siya. Kasi ayoko nang pasukin lahat eh. Parang sa motorsiklo din. Hindi naman lahat yun sila gumagawa eh. Correct. Di ba? Pinagagawa Parts by lang parts nila lang. yun. Pagdating nga sa assemble na yun, kakabit Assemble na lang. lang. Oo. Yung, parang ganun din yung iniisip ko. Kung lahat na yan sasakupin ko, mababaliw ako sa pag-iisip. Totoo, sir. Totoo naman. Unless ang dami mong resources. Eh, pero kung, tsaka, pag lumalaki, dumadami stress mo eh. Kaya ka umalis sa corporate. Ayaw mo na lang ganun. Pero ngayon, para ka ulit nagsisimula ng career. Kasi nung nagsimula kami sa fan, di pa naman ako nanonood sa iyo. Siya nanonood. Tapos nung napapanood ko na, sabi ko dapat pala nanood muna ako nito. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, Neil, gusto kong mag-farm eh. Turuan mo naman ako. Manood ka nito. Kasi ako nag-aaral pa rin ako. Kasi maganda yung iba't ibang lesson eh. Correct. Kaya, Puro best practices na kasi yun eh, ng iba-ibang farmers. kaya nung sabi ni Sofia, punta kami sa iyo, sir. Sabi ko, ano kaya share ko din? Sabi ko kay Ani, lugi nga eh. Paano? Kaya tulong ko. Na-stress ako. Isang linggo ako na-stress. Makikita doon sa atin. Sige, makita natin kung anong meron. Sabi ko sa bagay, istorya naman to ng buhay. Oo, yan naman ang importante. Tsaka hindi naman yun. Yung magkasama-sama Kasi ulit. comparing to yung mga na-interview nyo, ay, O grabe, dito, big may time pinsan talaga. siya, yung nagkakalamansi dito na malaki. Nanggaling yun sa pagmamangga. Sabi niya, sa mangga, mahirap. Ang pera mo nakabitin. Pag ginangin, malalaglag. Tapos, ang dami niyang baboy, libo. Nag-ASF. Another Ang, problem. nung simula ng ASF, magkano ang live weight? 50. 40 pesos. Tapos walang buyer. Walang buyer. Yun yung masakit. Eh, kung meron ka 1,000 ulo, magkano pagkain nun sa isang araw? Sa kalamansi, massive lang talaga siya. Kumikita siya. Kaya nandoon na siya ngayon. May mga nagko-comment nga. May mga nagko-comment nga sa akin. Sir, huwag ka nang mag-feature ng kalamansi. Ang dami na namin. Di ba? Huwag yung pakita yung kalaman. Di ba nung nakita tayo sa Vietnam, sir, wag ka na magpipicture ng kalamansi. Ang mura na ng kalamansi. Meron nga, di ba merong vlogger sa Nueva Ecija tungkol sa kalamansi. Doon sa group namin, bakit ganito na lang ang presyo ng kalamansi? Tanongin mo si yung taga Nueva Ecija. Paano yung promote niya naman, yayaman ka sa kalamansi? Million kikitain. Siya ba si okay. Okay naman yun, pero siyempre practice niya yun eh. Sinishare niya. Hindi kailangan mo kasing sabihin yung totoo rin eh. Hindi po Oo. pwedeng Ako nakikinig din, makabenta ka lang ng nakikinig din seedlings ako eh. sa kanya. Meron kaming magkaibang practice. Meron din naman akong kinukuha sa kanya, siyempre. Hindi mo rin naman pwedeng tawaran yun dahil siya totoong magsasaka ng kalamansi. Okay. Kaya kami naman, may mga barkada kami sa Tarlac kasi nagtrabaho siya sa Tarlac sa may Ang dami Luisita. pong kalamansihan doon sa Luisita. Mga barkada namin. Mga kaibigan niya yan? Grabe. Yung isa sabi ko, nasa 3,000 yata yung puno niya. Di tinawagan ko siya. Sabi ko, Jerry, kumusta na yung kalamansiya mo dyan? Pinagpuputol ko na iba. Talaga? Di binenta niya yung, siguro binawasan niya lang. Tapos binenta niya yung ibang lupa niya. Kasi daw, sobrang bagsak nga ng presyo. Ang mabigat sa kalamansi ang maintenance Hindi pwedeng i-process. Pwede siguro. Siyempre, panibagong challenge sa market. Kaya, actually, ako nag-try na ako ng calamansi juice. Ang ginamit ko, tawag dito? Brown sugar. Kaya iba yung kulay naman. Pag may bisita ko, yun ang pinaiinom ko Oo, pero eventually, pupunta talaga ako doon. Kasi kawawa yung mga nandi dito pag walang mapasahan ng kalamansi.
Pero gusto nila yung kalamansi dito. Baka Akala ko daw less maintenance siya. Hindi ah. Malakas sa maintenance, malakas sa pataba, malakas sa spray. Ang spray mo, ma'am, pag bagong bulaklak, hanggang lumaki siya ng ganito, twice a week. Imagine mo trabaho yun. Twice a week. Ilang puno meron? Eh ako, ayoko nang gumamit ng herbicide eh. Hanggat maaari, grass cut eh. Kaya minsan ako na rin nag-grass cut, tinutulungan ko yung tao. Kasi naapektuhan pa rin ang puno. Kasi lason yun eh. Iba pa rin. Mas, challenging yung kalamansi. Meron nga akong mga kakilala. Sabi niya, paano mo kinumpute yung ROI niya? Sabi ko, wala akong compute. Basta lumaban lang ako. Kasi gusto ko lang yung kalamansi. Gusto ko yung itsura niya. Kaya nga nung nakapagpatanim na kami doon, sabi nung biyanan ko sa may kalamansiyan ka na. Kasi dati niya pa nadidinig sa akin. Kasi anong year na simula kalamansi dito, ma'am? 90s eh, no? 90s. kaya yung kinabatan. Ang mga nagkakalamansi dito, nanggaling ng Balete sa Batangas. Ng Balete. Yung mga taga Balete, galing din ng Mindoro. Parang Mindoro talaga yung main ng kalamansi. Doon sa kinunan ko ng huling pananim ko, sa Mindoro pa rin sila nakuha ng pangdugtong. Doon sa mga nagbabading. Doon pa rin. Ano lang, masayang masakit sa bulsa. Oo. Hindi ka pa naka-RY. Wala. Doon sa kalamansi mo? Hindi, kasi ang kalamansi, 2 years bago pa mabubungahin. Sa 2 years, di mo siya din pabungahin ng madami. Kasi nababali pa sa So sakali, ngayong taong pa lang kami magpo-full. Namumroblema kami. Talagang minsan, pag iisa nga lang yung tako, dalawa, mag-asawa. Pag gano'n, minsan bali na yung sanga, pag di niya naagapan. Sobrang bigat. Oo. Sa Mindoro, yung mga 4 years pataas, yun yung pinaka-prime niya. Kaya this year hanggang next year, baka makabawi. Kaya dati, umabot ng 5,000. Ang kaibahan namin sa Tarlac, sa Norte, pagdating sa presyuhan, ang sasabihin, magkano sa red bag, di ba? Ganun ang presyuhan. Iba ang kilo sa kanila, iba kilo sa amin. Dito, ang nakasanayan kasi dati, kaeng. Ang isang kaeng, 40 kilos. Ngayon, dahil naging red bag na, pero ang basihan pa rin 40 kilos. 40 pa rin. O sila doon, 30 lang. Lugi ka na. Hindi, pero magkaiba presyo. Kunyari Okay. dito, 3.5, sa kanila 2.2. Pero pag pinag-compute mo yun, halos hindi yun naglalayo. Hindi naglalaro. Oo. Tapos ang pitas, depende sa panahon, depende sa pinakamura, 5 piso per kilo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.